is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy time. Marriage from beginning to the end. And na ako makasabot ang aking marriage dili lang ni isugod sa creation hangtod yun sa book of Revelation. Amen? So this is a topical na pagtuon. Ganahan ko nga muhangyo din sa inyong pipila ka mga minutos, dili oras, minutos niya itong pagtuon. So this time, kung yan ko matagusan na ito, tido pa kumuha, pipira itong mga mata. Lord, among gi-entrust ang imo God, ang kinatibukan, kapanahon sa pagtuon sa imong pulong. And Holy Spirit of God, ang focus sa imong pagpakistorya ng O Lord, matag couple o matag individual in a personal way, O God. Hadin, among yung i-treasure, paghatod na among i-treasure yun ang among mga kamilyo, O God. Among seryosohon, ang among mga task, among tagsakat sa mga marriage, O God. Isa na akong nilungakiton, Lord, gayri ko, tuloy ko sa tanang papasabot, magiginang lang ipasabot tonight, O God, ng among pagtuon. O wala nila, himayawang ini, ikaw lamang din, O God. So sa may kadaugan, kalapusan, kanang dumog, himaya, kanimo lamang, nananong ko sa pangalan ng Jesus. Amen. So again, maghisgot ang marriage, wala na siya hisgutan sa Genesis, hisgutan all throughout sa Bible. Even in the book of Revelation. And ganahan ko ang goal na pa ni Pagton is to give us an overview. Unsa ka mahinungdanon sa kasing-kasing sa Ginoo ang kaminyoon. Ang kaminyoon. And ako personally, huwag man may lucky na to ani atong mga kaminyoon. Ako personally nagsige og ampo sa among kaminyoon, kami Rowena. Every day. Lord, protection ni Lord, gayring ni matag usap. Akong asawa, ako, Lord, bisan sa akong panginahanglan, provide din kami Ginoo. And again, it's our responsibility nato ang mga minyo din nga mo pray dito sa atong mga marriages. So, nining kagabion na ay at least 5 ka mga kamaturan nga akong i-share about marriage. And kining 5 ka mga kamaturan kinahanglan niya itong masabtan tungod kay, again, maghatag ni nato kanang pagpadayan nato personally kung unsa ning kaminyoon sa kasing-kasing sa Ginoo. So, kung na, unsa man ning mga kamaturan pastor? Unsa ning 5 ka mga kamaturan nga angay ko mahibaw-an kabahin sa kaminyoon buhay sa Ginoo. So, number 1, marriage is an institution, number 1, designed by God. Dili ni disenyo nako o sa mga asawa or disenyo sa mga politiko, designed di sa Ginoo. Gihimo di sa Ginoo. Dili ni mugna sa mga mukasal kundi ang Ginoo gyud. So ato ning sugdon sa very familiar na verse sa Genesis chapter 2 verse 18 to 20. Ato ning basahon at ako ning brief explanation lang ani aron magkanaatay foundation kabahin ani nga bahin sa pong sa Ginoo. Genesis chapter 2 verse 18 to 25, it says, kunya mingon ang Ginoong Dios dili maayo nga maginusara ang tawo. Himuan ko siya kauban ug katabang ngangay kaniya busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langga mo gidala niya sila ngadto sa tawo aron iya ngalan. Bisag unsa ang ngalan sa tawo sa matag usa kanila mao na ang ngalan nini. Busa inganlan sa tawo ang tanang kahiyupan o ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananapapan wala siya nakit-an nga angay kauban og katabang.
Inya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawag samtang nainganok siya gikuhaan siya sa Ginoong Dios o busog o giulipan niya kinig punod. Among busog gihimo niya usa ka babae ug gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. O mingon ang lalaki, aniya ra gyud ang sama kanako bukog gikan sa akong bukog, unod gikan sa akong unod. Babae ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod nini ang lalaki mobiya siya nga maano ginahan o motipon siya nga sawog mausa sila. Silang duha pulos subo apan wala sila maulam. So ngani makita na to nga ang kamingon institution gikan sa Ginoo, dili sa tao, dili ni bisag kinsa. Ang Ginoo gyud mo'y napasiugdan nini. Ang giminyo ni sila sa Ginoo ngani kay mao'y gusto sa Ginoo, dili gusto sa tao, gusto sa Ginoo. Iyahang plano, iyahang pamaagi, iyahang lakang, o iyahang pagpamuhat sa tanan. Gikan pagbuhat sa lalaki, hangtod sa pag-umol sa babae, o sa pag-abot yun ang duha. Amen? And tungod ani nga kamatuoran, gikan sa pung sa Ginoo, makita nato nga kami yun, dili ni usa ka tunglo. Sabot mo tunglo, curse. As mao'y panguna-una sa kalibutan nga kung magminyo ka daghang kung magminyo ka dagdag daw responsibilidad, problema, pagsulay or gastuhon or ginom kanila nga mahigtan ka kung magminyo ka. Walang daghang di magminyo kay mahadlok sa problema, mahadlok sa responsibilidad. Nawa na to. Ako, usasan ko lang sa una, walang tataon sa ko ng minyo. Walang niyabot ko sa puwin, maminyo ko baka ko, no? Pero kaluoy, grasya sa Ginoo, naminyo. Again, ayun po ko na una, maminyo ko, wala yun. Mahigtan na dito. Nana ko itong una-una sa una ba? Nilaman ang bukon nga mindset kay iya na siyawa na panguna-una. Ang sakto nga mindset is magminyo kay kabubuton ni sa Ginoo. Mo ni sakto nga mindset. E niya, bisan pag di ta magninyo ang responsibilidad sa kinabuhi, problema, pagsulay o uban pa, naagi na. Amen? Daghanging single kayo, mas problemado, pas mga minyo. Amen? Apan kung gibati nimo nga magminyo, magminyo. Amen? Ay kining kaminyo ang dili man ni kaning ganahan ka magminyo ka leading po ni Ginoo po. Kung gilid ka sa Ginoo, magminyo na ka, magminyo. So ano, hindi na sa kong una nga magminyo, pero niabot din sa point nga nagkanaha ko kabukato nga magminyo mo nang nag-pray ko for at least 2 years. Nag-pray ko nga magminyo. Lord, nagahin ko partner, nani. Lain na kamaturan, ini kaminyon is that gihimo ni sa Ginoo kini kaminyon aron naay kauban o katabang lalaki sumala sa Ginoo ngani sa verse 18. Ang gibasa gani sa verse 18. And sa iyong tanaw kung wala magbuhat ang Ginoo babae, magmalipayon baka gihapon ng lalaki or dili maginuktok. Maginuktok, wala? Sakto sa dugo Diyos daw, minuktok. Dito ka? I think, as a thing, magmalipayon niya po. Kay naaman ang Ginoo, pero I think, tungod kay bawa ang Ginoo kung unsa ang kalipay nga naay kauban, iyahagyod nga gituyo ang pagbuhat sa babay, kinaside siya nga makapalipay kaayon ni sa lalaki. Munang naagi partner din. Amen? Amen. And nganong nakaibaw man ang Ginoo nga naay kalipay o naay kauban, siya mismo God the Son and God the Holy Spirit. Huwag kabutangan sa kalipay. Amen? And kasabot ang Ginoo niya, dili siya ganahan nga sige pang Diyos paghinugtok. Wala. Ano makita na to, pagkakita sa lalaki,
nga si Adan sa babay nga binuhat sa Dios walay kabutangan sa kalaypay, ningon siya nga unod sa unod, bukog sa bukog. And sa gingon pa Pastor Jess, even sa mga commentators, mo ito'y pinakauna nga balak nga natala aning kalibutan. Pamilyar mo si balak? Poem. No. Mo ito'y pinakauna nga balak. Ako mo na itong dunggan nga balak, ang ito na akong ihatag, ihampak niya di mo, gana nga balak. Bisag, pito pa na kabungtod, ako kitang mga labmog, tungkol sa bugma rin kanino. Wahira na. Talagon na sa Adan, pakita yung Adan, pakita yung iba, ningon na siya, unod sa unod, bukog sa bukog. Pero pinyang lapilipaya. Lain nga bahin is that gihimo sa Ginoo mabayaron ikauban sa lalaki karon mahimong katabang ang pulong katabang gingon dinhi in verse 18 katabang nga angay kaniya ang pulong katabang ani dili kay himuong maid ang asawa dili maid o tig-atiman ang babae kun dili kaabag o magkatabang mo na word anang katabang. Sa English translation, kung tanawan mo verse 18, it means helper. Helper. And it is the same word na gigamit sa Psalm 54 verse 4 that God is my helper. So, dili siya murag gipakaubos ang babae na himong katabang, himong helper. Kung dili, ang word niya helper, same na paggamit sa Ginoo. Mutabang din siya. O sa lain na bahin, ang buot pasabot sa helper is helpmate. Amen? Helpmate. Helpmate. So again, mingon ko nga kining naate asawa niya panalangin ni nga gikan sa Ginoo. Amen. Amen. Bago minyo Ruina, na ang akong ninang, ako mismo ginang ko sa Ginoo nga si Ruina, ginang ko sa gi-impress sa Ginoo nako imong asawa, blessing na nimo. And at first, dili pa kayo kasabot nga nung blessing. But sa nagdaghan ang mga katiigan, by and by, pasabot ko sa Ginoo. Nga ang akong partner, ang akong asawa is a blessing gikan sa Ginoo niya. Trupod sa post niyo, gipahibaw ko sa Ginoo nga blessing ang asawa. And mo po ni Ginoo sa Bible. Panultihon Kapitulo 18, versikulo 22. Gingon din eh. Ano? Sige din. Kung makakaplag ka asawa, sige man. Nakakaplag ka, kaayuhan, dili kasamukan, kaayuhan. Magpaila ka na nga, panalaginan kas Ginoo. Blessing. O ng mga bana, hingihan yung asawa, ina nga, you are a blessing from God. Katawa mo nun? Ina. You are a blessing from God. Amen? Ikilig magpas. Mga asawa nga wala iyang bana nga ni ingay mong kagalingon, I am a blessing from God. I am a blessing from God. Amen? So another magitudlongan ni sa atong teksto sa Genesis is that ang kaminyoon naghiusa sa duha ka binuhat. Ang paghiusa ni ang duha giglu. Giglu siya. Walang ingon na ni verse 54 tungod ni ang lalaki mo biya siya nga man ginan o mutipon siya nga sa mausa sila ngabot pasabot usa na lang sila sa mata sa Dios. Dili duha kun dili usa. Sama sa Dios nga Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, tulo ka persona, pero usa ka Dios. O nga nagiusa kanila tali sa lalaking babae ang Dios yun kung nagtudlo di kanato nga balaan yun ang kaminyoon nga gihimo o gipamuhat sa Dios. E tungod nini nga kamaturan ato makita nga ideya gid sa Dios ang kaminyoon. Mao lang sa mga ulitaw daga nato ngani kung manguyab mo ang tinguhaan atong mong ninyo yun.
Dili kay uyab-uyab lang for the sake ng uyab. Kay, again, kanang uyab-uyab, muhatod yun as disgrasya. Amen? Wala mo musod ka na, ampo is Ginoo. Amen? Amen. Akong muto sa una, mo na akong sa magalingon. Nga, karon lang na akong naibawaan na mo sa din muto ni Marlon. Bahalag binuangan ko, basta dili ikong binuang. Oo, nalimuto niya. Lagi, ang hingon mong ati ko na basta. Inoon na. And again, hingon ko nga, pag-pray na ko, Lord, tagaan ko ni mong partner, Lord, mga naging akong binuan. And that's it, maghatag sa mong binuan din ako. Amen? Ayaw anong live-in. Ayaw pa rin na uyog-uyog kang may tabo anak, makasara mo sa Ginoo. And grabe rin mag-consequence. Ang sa inyo man sa mga minyo ani pangayo grasya sa Ginoo nga dili lang mulahutay sa relasyon kundi dili ma-enjoy gyud ang pamuyo o panag-uban uban sa tapang sa Ginoo. Naa may mga pagsulay, problema, again, di na mawa, naagi na. But then again, here's the thing, pag tinabangay mong duha. Pag tinabangay mong duha. So that's the first truth na itong makita in the context of marriage. Here's the second truth. Marriage is an institution designed by God. Here's the second point. Protected by God. Giproteksyonan yun sa Ginoo. Exodus chapter 20 verse 14 o sa ingon, ayaw kamo panapaw. Or sa Exodus chapter 20 sa English translation, you shall not commit adultery. Again, I think sa ako alam personally, sa namalan this is an intentional nga sugo sa Ginoo, specifically niya sa mga minyo. And I think, dili na for the sake, naghihimong balaod sa Ginoo, ang tumong sa Ginoo din ni proteksyonan ang kami niyo. Amen? Munang naghimo siya balaod, ngayon ani. Ang pulong adultery sa Hebrew, it refers to extramarital relations or a romantic or sexual relationship of a married person with someone other than her spouse. Nakakailain ba? And again, sa gihunan ako, wala lang naghimo nga balaod just for the sake ng himong balaod. And I think there is so much wisdom magika sa Ginoo nga iya ng himong balaod to protect marriage. Amen? Amen. Nagtuo ko nga ang point nga buti pasabot sa Ginoo nga is not just to warn, pinaagi ani nga balaod, apan nagtuo ko beyond pa yun. That has a deep connection in marriage. And then probably buot sa Ginoo nga i-protect yun ang marriage. Another nga gibutang pa yun sa Ginoo nga balaod to protect the marriage. Ginoo din Exodus chapter 20 verse 17. Ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao o sa iyang asawa o sa iyang mga ulipon o sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, sa bisan unsa kaya sa English translation thou shall not covet. Wala na akong mabutan diyan. Thou shall not covet. Mamawarong na sa Bisaya ay pangabit. Di ba? O lang English na siya. I think mamawarong siya. So again, bisan ng pagkaibog ni kasi ting gibawal sa Dios. Again, nagtuo ko nga nag-set of boundary ang Dios nga ni aron ang minyo dili siya mugo biyan siya pagbati nga mga hinungdan sa pagpaka sa and ang mga nana pastor si Abraham daghan lagi asawa. Si Jacob daghan lagi asawa. Si David daghan asawa. Si Solomon, 700 ka mo kasawa.
300 sa kabit. Nganong ko sila? Nya, alagad ito si Ginoo. Nganong ko sila? Kasi tayo. First and foremost, ang asawa na yun ni Abraham kay si Sarah. Sarah na yun. Si Hagar, kadungog mo nga, yung dumong Hagar. Si Hagar, dili ito kabubuton sa Ginoo ko, dili kabubuton ko ni Sarah. Kaya tanaw niya, di siya kaanak mo, nang gihatag niya si Hagar, another wife ni Abraham kay si Keturah. Dumong Keturah. Si Keturah is nasawa siya ni Abraham, human namatay si Sarah. Naka na to? Nasawa niya si Keturah. And actually, nakapanganak pa din sila. In Genesis chapter 25 verse 1. So, mainly si Abraham, saan asawa niya? Amen? Si Jacob naman. Duha lagi ito yung asawa lagi, pastor. Originally, ang yung gigugma ni Jacob kay si Rachel. Rachel. Pero ang ilang amahan, ang amahan o ang papa ni Rachel, nga si Laban, gilimbungan niya si Jacob. Na instead, ang ihatag niya na maasawa ni Jacob kay si Rachel, ang naitabo, ihatag niya first si Leah. Tungod kay ani ang ilang culture sa unang panahon, ani nga time, nga kinahanglan nga ang maguwang mo'y unang ma-ninyo. Which is, I think, naay murag nadala po sa itong panahon karon. Mo na ko sana, lakanan, sa na, bayran. Sakto mo na? Sa Bible na naman naibuan nga unahon ang maguwang o pagminyo. Sunod ang anak mo ang naitabo, ang naibgan, ang manghud man, ang gihatag sa man first is ang maguwang. Nako na to, mo tong gibuhat ni Jacob, ni-serve na po siya lain na 7 years. Aron maangkon din niya si Rachel. Si Rachel. Kanya after this, gipaasawa ni Rachel ang iyang sulugoon na si Bilha. Mo tong nakaanak si Jacob ani ni Bilha, unya gipaasawa po ni Leah si Zilpa nga sulugoon po niya unya nakaanak po si Jacob. Bali upat tanan. Pero ang pinaka gihigugma ni Jacob while lain is si Rachel. Rachel na yun. David. Ang daghan to kasawa si David. Originally ang asawa ni David kay si Michal. Michal. Anak ni Haring Saul. Naasawa to siya ni Saul tungod kay naa siya naghimo ang mission si David nga at least 100 kabuok itlog sa mga taga-Pilistihanon iyan ihatag ni King Saul. 100 kabuok. To prove nga ang iyang allegiance na ari ni King Saul. Mo tong nahitabo, gipasawa ni King Saul si Michal. Ang problema naman, gipakuha ni Saul ang iyang anak kang David. Kaya ba ang sa initabo ni David ni Saul? Si Saul nasina ni David. Mo tong nagtago-tago si David for almost 15 years. Nagtago-tago siya tungod kay gusto siyang patno ni King Saul. And ang gibuhat ni King Saul, gibuhat niya ang asawa ni David, original nga asawa ni David. Niya ipasawa niya sa laing nga hari. Laing nga hari. Nga mahinungdan nga probably nagtukmo din ni David nga dawat na lang pud siya og babae siyang kinabuhi. Niya dili nilisod yung David kay naaman siya authority. By the way, ang mga nasawa ni David, kumantong gikuha si Michal, si Michal, yung nasawa si Abigail, na pati usap yun, yung nasawa, puro to mga ayusa, anang nabalo, nahimong widow, yung pangasawa, nagwapa pa, naapoy kanang single pag yun, yung pangasawa, not until nahugi siya sa nga iya yung ilagtan ang babae na nay bana. Amen? Naay bana. And we all know ang natagak ni David si Bathsheba. Niya pinaka-worst, iya po yung ipapatay ang
bana. And I believe dili dito pagbuot sa Dios nga daghang asawa si David. Same as reality. By the way, ang naitabo ato atong nakapanapon si David na yung consequence, ripple effect of consequence. So, yung anak gi-rape sa iyang usa ka anak. Nako, si Absalom nga iyang anak ni-rebelde pigid niya. And mo ni mga consequence nga naitabo sa pagpanapaw ni David. Another si Solomon, nga diin wala gyud malipay ang Ginoo sa iyang daghan nga asawa nga mainungdan niya tubang siya ripple effect na consequence. Sa 1,000 or 700 ka asawa nga 300 ka mga kabit ni Solomon, ingon ba itong sa kabaybos kala, di ko ka-imagine sa kinabuhi ni Solomon na to. Dito niya mahurot og bisita. Ilaro ka kadlaw sa katuig 365 days niya sa kalibutan. So, pabalikan niya, tulo katuig ba mula ba usa pabalikan sa may nga nana. But murag katawanan, but then again, humanto na itabo, grabe yung consequence. Grabe yung consequence. And actually, sa giasawa ko ni David, ni Solomon, na backslide siya, na late siya sa Ginoo. But praise be to God, na-restore siya, nabalik siya. Pero again, ang consequence, niapekto yun sa kingdom sa Israel. Muna nita po. Muna ala kanato ani nga mga minyo, mangayo kita og grasya sa Ginoo aron dili mabulingan ang kaminyoon nga hintra sa Ginoo nato. Amen. Muna mag-ampo kita kanunay sa atong mga kaminyoon o magmabinantayon sa limbong sa kaaway. Bisan gani sa mga ulitaw daga nato ngani magsilbi unta ni ninyo nga giya unya sa inyong kaminyoon in the future na kaminyoon giprotektaran ni Ginoo. Amen. So not just the marriage giprotect sa Ginoo. In New Testament, there's the third point. Not just designed by God, protected by God, here's the third point, defended by God Himself, the Son of the living God, the Lord Jesus Christ. Mark chapter 10, verse 5 to 9. It says here, mingon si Jesus kanila, kining subuag himo ni Moses, kay gahi manggod kamo pulong. Apan sa sinugdan sa diya gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki o babae tungod nini mo biya ang lalaki siyang amahan ug siyang inahan ug makihiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo nang usab-usa ang bana ug ang asawa dili na duha kun dili usa na lamang tungod nini ang giusa sa Dios kinahanglan dili bulagon sa tao. Ang giusa sa Ginoo kinahanglan dili buwagon sa tao. And again, nganong gi-defend ba ni Jesus Christ? Yun na yung context. Ani nga time ni duol ang mga Pariseo ni Ginoong Kristo. And they talk about marriage. Ingon sila nga, ningon ba si Moses nga pwedeng makigbulag? Kung maghimo ka o ganang kasulatan sa pagpakigbulag, pwede na ka makigbulag. Pero ang nagmugna ito si Moses, gialaw to ni Moses, kaya hinungdan niyo si Jesus Christ din nga gahit mo lugo. Gahit po ang tao. So here's the thing, kining mga balaod, kabahin sa divorce, dili na iyas Ginoo, iya na sa tao. Amen? Dili na iyas Ginoo. And gipasabot ni Ginoong Jesucristo sa sinugdan dili mo nana. Gipasabot ni Ginoong Jesucristo nga sa sinugdan babae lalaki giusa nya kay giusa mes Ginoo dili buwagon. Ni bisan kinsa bisan tao pa. And giklaro na ni Ginoong Jesucristo. And gani makita nato ang panagtagbo tali ni Ginoong Hesus ug sa mga Pariseo nga diin aning panahon na sumala sa nandan sa mga Pariseo nangita na po sila og paagis papitik ang Ginoong Hesus ug mao ang pagtulon ang kabahin sa kaminyon. Mao nang makita nato dinhi
giklaro ni Ginoong Jesucristo sa sinugdan, dili gyud inanana. Mao ni, babaeng lalaki giusa nga dili buwagon sa tao. Dili buwagon sa tao. And in other words, ngani mas giklaro gyud ni Ginoong Jesus ngani nga dili gyud ideya sa Dios ang panagbulag. Kundili ang panagbulag, sabihin ko na, ideya ni sa tao. Which is kamaturan nga kinahanglan yun nato nga isilsil sa itong mga nahuna o kasing-kasing nga di gyud gusto ang Diyos o panagbulag. Ginoon, ang gusto gyud o panagbulag walay lain, ganahan o buwag, walay lain tao ra. Ginoo, di mo siya ganahan. Kita rin ganahan magbuwag. And again, giusban pa yun ni Ginoong Jesus o pagpasabot sa iyang mga tinunan, kung basahon na ito ang verse 10 to 12 nga na, kamo nalay ukay, wala na akong butang niya, kamo nalay ukay niya, din niya, ang sunod aning nga part, then ipasabot ni Ginoong Jesus, nga ang panagbulag, nga ang panagbulag is a big no-no. Basahan lang yan ninyo, verse 10 to verse 12 ani. Nga ang panagbulag is a no-no para sa Ginoo. Nga kung, here's the thing, kung mag-focus yun ang tao sa pakigbulag, muhatod niya sa pagpakasa. And specifically, sa laks pagpanakaw. Nakuha na to? Sa laks pagpanakaw. Kung ako nga ito ni summarize, kinanggingon na nga passage din eh. Sige. Ang pakigbulag sa kaminyon, dili ni mugna sa Ginoo, mugna ni sa tao. In verse 4 to 5. Ang pakigbulag sa kaminyon, wala yun ni sa sinugdan kay lalaki o babae o sa naman. 6 to 9. E ang pakigbulag sa kaminyon, muhatod lamang is pagpakasa sa mata sa Ginoo. Mo na sa mga summarization, ani nga mga verses. And here's the reality. Nagtuo ko nga, dili yun aksidente ning pangitabungan ni tali ni Ginoong Jesus sa mga presyo nga din, naisgutan nila ang pagtulunan bahin sa kaminyon. Kung nagtuo ko nga, naisgutan ni aron matagan yun o katinawan ang pagtulunan sa kaminyon nga niya, magilawgaw sa tao. And salamat sa Ginoo, magiklaro yun ni Ginoong Jesus ang disenyo sa Dios sa kaminyon o gipadayag nga ni sa Dios, pinagi siyang bugtong anak kung unsa kabalaan ni kaminyon na di yun pwede buwagon sa tao. Again, i-explain na ni sa atong Ginoong Jesus nga ang design sa kaminyon sa Genesis wala gyud gihapon mausab. Bisan pa sa gitugot ni Moses nga panagbulag, gumikan sa kagahi o pulo sa tao. And i-confirm ni Ginoong Jesus nga ni nga kaminyon sa Genesis, tali sa lalaki ba mao gyud gihapon, mao gyud gihapon. Mainly gipakita din that Jesus himself giklaro niya sa mga bright unuhay sa pung sa Ginoo nga kaminyoon dili pwede usbon sa tao, dili pwede i-revise sa tao ni bisag kinsa bisag si Moses pa kang giusa sa Ginoo dili buwagon sa tao. Mo na sa mga batan-on din ni Jesus ni ampo gid mo sa inyong mga partner. Amen? Ampo gid mo. Kung ganahan ka nga kaya, yung problema, bukbukong buka, ay na lang. Amen? Amen? Hindi na siya ditong kaya, yabutan po. Amen? So, like na bahin kung again, mingon ko bisag kinsa ihatag sa Ginoo. But kung mo ay conviction sa Ginoo nga mo'y gihatag ng bisag unsa ka na siya, I tell you, i-bless niyo sa Ginoo ang inyong pamuyot, ang inyong panagubad. Amen? Ingon man, namong Rowena, salamat sa Ginoo, himaya sa Ginoo, asa magtanaw siya, ang pas, ginanaw siya, adik-adik ko, kasi mabackslide ko nga, magantos ka na, mabalik ko sunod. Bahala na, kay mo nga,
Sa Ginoo yun ka. Di ba? Possible yun nga, mabalik ko sa akong class. At wala siyang hadlo ka na, kaya siya mismo nag-pray po siya sa Ginoo. And convinced siya nga ako magihatag sa Ginoo niya. Amen? Amen. So again, kung mahimo, Kristohanon yun. Mingon ko, ma-advise ko, kung mahimo, ang mahimo ma-partner with Kristohanon. Sahig dito may Ginoo. Amen? Kay, kung nga Ginoo, kay bawang siya dito sa kung Ginoo. Kaya kung muklaim na nga Kristohanon, yung bukboko nga, di na Kristohanon. I tell you, di na Kristohanon. Amen? Kaya Kristohanon, ang genuine yung Kristohanon, naagin na siya kahadlok tuwad sa Ginoo. Amen? Amen. So, ang marriage is a institution nga gi-design sa Ginoo, gi-protect sa Ginoo, gi-defend sa Ginoo. And mo na ito makita sa Genesis hangtod na sa New Testament. Here's the fourth point. Ang marriage is an institution nga gi-use as a type by God. Kung sa mga type, ang kaminyon, gihimo as a type sa Ebanghelyo. Jesus Christ and the Church. Amen? So again, dili kini sulagma. It links everything from Genesis to from Old Testament to New Testament. And gingon din in Ephesians chapter 5, verse 31 to 32. Also, although taas kina, baka nila nga bahin na kumasahon. Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod din ang lalaki mo biya sa iyang amahan, kinahan, umutipon siya kasawa. O silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining mahina sa kasulatan kung sa akong una na nagpasabot kini kang Kristo sa simbahan. So ang husband and wife, ang kaminyoon is a type of Jesus Christ and the church. The church. And usa niya kamaturan kabahin sa kaminyoon ug mao ni ang kaminyoon nagpadayag kini nga kulagway type sa Ebanghelyo sa Dios tali ni Kristo sa simbahan. E ngani nga bahin sa pulo makita na to ang connection tali ni Ginoong Hesus sa simbahan. O gipakita ngani nga kaminyo tali sa bano kasawa usaw daw kini kahulagway. Which is kamatuoran nga dinhi sa New Testament gipaybaw ug sa karon nga naibaw-an ni nato atong masabtan nganong special gyud alang sa Dios ang kaminyoon. Nga mahinungdan nga siya gyud mismo ang nangunay sa paghimo ani nga ideya o sa pagpreserbar ni gikan pa sa Old Testament hangtod sa panahon ni Kristo o niining panahon ni Paul himself. And with these verses din sa chapter 5 verse 21 to 33 kana natong gibasa na ay mga katungdanan nga gitudlo si Pablo din bot sa bana o asawa, kung masahon nimo. And mo ni nga mga katungdanan. Yeah. Ang bana mo'y ulo siyang asawa sama nga si Kristo mo'y ulo sa simbahan, verse 23. Ang bana mo'y unsa? Ulo sa asawa. Amen? Sama nga si Kristo may ulo sa simbahan. Isa ting. There's another rule sa bana, higugmao ng asawa. So ina ni mo asawa, I love you. I love you. It must be nagsigit ang I love you sa itong partner. Amen? Nagsigit ang I love you. Ako, makalimot ako I love you. Ina ko, hindi na wala na kang mag-I love you na ako. Ay, dahil yung gili na siya, maragpuli mo maunak siya. Basin niya, kung I love you, at ito na paduong slide. It must be paduong rin na sa imong partner. Amen?
I love you. No. Mao ni responsibilidad sa bana. And I tell you, ang bana nga naigugma sa asawa, dili yun na lisod mo pasundon ang asawa. Amen? Kay ang bana, kung may gugma, usawa mo mapasunod mo sa asawa. Amen? Niya, role sa asawa. Ang asawa mo ilawas yung bana sama nga ang simbahan mo ilawas ni Kristo. So, ang asawa lawas, ang simbahan lawas. Niya ang role sa asawa. Mutahod o musunod yun sa bana sama nga ang simbahan mitahod o musunod ni Kristo. Amen? Mutahod o musunod yun. Pero again, mag-link ni siya. Kung may gugmang bana, lisod kay patahon o pasundo ng asawa. Naka na to? Magsugod yun na sa bana. So, manang, ningo ko kanina, hindi yung asawa, I love you. Kasi wala na kay I love you sa inyong partner. Amen? Importante na siya. Kung murang ihilas mo na pastor, lahat yung kuminawang pastor. Again, maanad na ka. Maanad na ka. Na magsingal I love you. And i-practice na siya. Sama mura na siya love language mo na imong i-express within yung love sa mo sa puso mo. Amen? Sa una, inon mo yung partner, pag sugo ninyo, inon mo siya kay love you, siya pati kilig. Ikas pinaagyan mo ng kilig. Amen? Naagyan ko na kilig yung kihapon. Yan ako personally, kiligon ko. Isot din ang uwi na, love you. And it must be naagin unta. Dili unta magdagan naman magkalasay magka-sweet yun unta. Amen? And by the way, here's my advice po nato. Banaw kasawa naknandaan mo yung time sa matag-usa. Ngayon mo, mag-date mo, istoryahan na mo. Kami, bisa buwa may kwarta, nakalagay pagkasulina, mula kami yung kurso, lahat pa sa storya na ito. Imnadig, makyatos, daon na. Ikuli, balik din. Daon na. It must be nga nakakay time. Amen? Bottom line, ngayon, makita na ito nga nga dili yun katiawan ng Panginoon nga gihimo sa gano'n. Kung dili ta mahimo nganong iprotektahan yun niya, gipreserbar, giampingan, gipasabot yun maayo kay importante nini kay nagulagway din ni sa ebanghelyo ni Kristo. Amen? So, marriage is an institution not just designed, protected, defended, and typed by God. There's the fifth point. Celebrated by God. Amen? Hindi pa yung Ginoo. I believe katong unang kami nyo nga natabo sa Garden Eden. Garden Wedding eh. Ang unang kasal. I believe pag usa sa Ginoo ni Adam ug Eve, perti yung ipayang Ginoo. Huwag kamutangas kalipay na nakita niya ang buhat niya ng lalaki, paghatag niya sa babae, perti yung ipayang. It is celebrated. Ipadayag Kapitulo 19, versikulo 7, it says, maghugyaw, maglipay itaw, dahil ko na ito ang iyang pagkagamhanan. Kay niabot ng panahon sa kasal sa nating karnero o andam ng iyang pangasawon. By the way, here's the thing. Sa gingon na daw ganina, ang kaminyoon, tali sa banaw kasawa, hulagway ni, type ni sa Ebanghelyo, which is si Jesus Christ o ang simbahan. Iya kining gisgutan din ni mao na ni ang kasal sa nating karnero o sa iyang pangasawon. Ang nating karnero din ni si Jesus Christ ni. Nako na to. O ang iyang pangasawon din ni ang church. Amen? And kini nga celebration magigipakita din ni nahitabo ni ngadto sa langit yun. Amen? Ngadto sa langit. And dito sa langit, i-celebrate ang
kumbira sa kasal. Ni Jesus Christ ug sa church. Nakuha na to? And kung iunan ni ang celebration sa Ginoo, how much more sa mga kaminyoon, sa mga individual. And I believe, malipay yun kay Ginoo, mo nang ingon ko mo na tumatunggan na diha sa kaminyo, nakagyud ang panalangin sa Ginoo. Yan naman, mao man yung design sa Ginoo. Amen? Mao niyang design sa Ginoo. Munang dini, naghugyaw kalangitan tungod kaya natin kanero kayang makasupulon. Magpusa na. E naay kumbira sa kasal. Nanitabo nga Islamic. In the future pa ni siya. In the future pa ni siya. So sa mga Hudiyo, ingon ani ang set up sa ilang kaninyoon. Sa mga Hudiyo. Hebrew weddings consisted of 3 phases. Number 1, betrothal. Often when the couple were children. Ano man ang betrothal? Ang betrothal is sayod. Familiar ka ng word sayod? Sayod. Gisayod ba? Gisayod. Kadang gisabot na daan. Amen? Gisabot na daan. Ako, magbinyo, ikaw, magbinyo, ang luwa. Pero sa kultura sa Hudiyo, 12 pang edad, minyo na. Si Mary, among na Bible scholars, ingon sila, most probably, wala mo sila mag-abot, mga 12 to 15 ang edad ni Mary, giminyo siya ni Joseph. Nakuha na to? Inigmasayod na, ilang buhaton, buwagon. At sabot na mo, kami ninyo, buwagon mo for a year. Nganong buwagon, tungod kay naay year of testing. Nakuha na to? Year of testing. Mo ni may tabo. Buwagon. And after that, after a year, mo na ni mahitabo, presentation. Presentation. The festivities often lasting several days that preceded the ceremony. Kahuman sa year of testing, mo nang mahitabo ang celebration or presentation sa ninyoon. Mo ni mahitabo. Ang groom, muadto sa balay sa bride. E nga iyang pao ng bride, dadpon niya sa ilaha. Ingon na. And ang celebration nila nga may tabo mula na at least 7 days. Salamat yung sa Ginoo nga dili ingon ana sa tuang ni. 7 days. Kaon, inom, hudyaka, kalipay for at least 7 days na celebration. Nakuha na to. Salamat sa Ginoo sa kadlaw to ha. And after another presentation mo, may tabo. The ceremony, diha ka time, the ceremony, which is the exchanging of vows. Present, pauna, and diha na may tabo ang ceremony. Sa balay sa lalaki. Amen? Maunay tulo ka phases sa wedding sa Hudiyo or Hebrew. And naani significance sa wedding ni Christ o sa church niya. Sige. The church was betrothed, gisayod, ang simbahan gisayod na daan to Christ by His sovereign choice in eternity past. Gisayod na daan, wala mabuhatang kalibutan, naana siya mga pinili. Amen? Naana pinili. Ang Ginoo nanay pinili, naay mga gisayod na daan. Amen? And by the way, sa unang panahon, kung naay sayod, mubayad yun na bugay ang laki sa babae. Ngadto sa ginikanan. Dowry, itawag yung dowry, mubayad yun. And there's a thing, hindi basta-basta gibayad na dowry sa mga gipangpili sa Ginoo. Kung sige gibayad nga dowry. O sige gibayad nga bugay. Aron ma-sealed yun. Isa din, nagibayad kinabuhi ni Jesus Christ. Amen? Dugo ni Ginoong Kristo mo yung gibayad sa church.
bugay sa anak sa Dios. Amen? Ulit ko sa basta. And mo ninitabo. After that, mo ninitabo. Ang church i-present at the time of rapture. Kung ang panahon sa rapture, kuhaon itong mga Kristohanon. And dito, na ay kagubot dito, kalipay po ng mahitabo mo sa langit. Tungod kay i-celebrate ang or i-present na ang pangasaunon ni Kristo, which is ang simbahan. Nakuha na to? At the time of rapture. And sunod nga may tabo, mo na ning the final supper o bitaw ko the supper, the marriage supper of the Lamb. The final supper will signify the end of the ceremony. This symbolic meal will take place at the establishment of the millennial kingdom and last throughout 1,000-year period. Grabe ang celebration will last of at least 1,000 years. Amen? Kasi ting mo nang kanato nga nangan ni minyo o dili minyo, let's take seriously niining kami yun. Kaya kaya dili niya sa tao, dili ni ideya sa tao, ni ideya is ninyo. Okay, ang Diyos, o kay sa Diyos man kung magtiaw ka niya atong kontra kinsa? Ang Ginoo. O kung dili ko ni nato sundon nga ideya gikan sa Dios, ang mahimong kontra po nato ang Dios. So wala nato nga mga minyo dinhi seryosohan na ang inyong pastor badlongon, pastor dili ni mga sinabot. Pakapin na sila. Amen. All you have to do aron na ay trabaho ko ng Ginoo sa inyo, ampo is Ginoo, may tabang sa inyo. Kung maginato ta, maginutok ta, again, ang may tabo, kagulian din. Kagulian din. Ingon nga, design niya alang yun sa lalaki o babae, lalaki o babae ra yun. Amen? Dili babae sa babae, dili po lalaki o lalaki. Kung ingon man, di-design niya, gikan pa yun sa sinugdan hangtod yun sa walay katapusan. Although, nagtos langit, kamo minyo mo niya, magkita mo sa langit, dili na mo mag-asawa ito, magsuon na mo sa Ginoo. Amen? Magsuon na mo sa Ginoo. So here's the thing. Genesis, Adam o Eve. Revelation, Christ and Church. And this tells us that marriage is from beginning to end. Amen? So, in close, marriage is an institution designed by God. Ginoo ginagimuan ni, gi-protect sa Ginoo, gi-defend sa Ginoo, gihimo nga type sa gospel sa Ginoo din mismo, and it is celebrated by God. Kung unsa madaugon, malipayon ang Ginoo sa celebration sa kumbira sa kasal, siyang anak o sa simbahan, I think and I believe same reality po sa mga minyo, malipay, mahimuot o mahimayan nila Ginoo. So here's the thing, sa mga magminyo pa, ampo is Ginoo. And kung nakakay specific nga gipangay nga gusto yun nga may mong partner nimo, be specific, iampo sa Ginoo. Lord, ganahan mo ni ingon ani, but please ami lang kung Kristohanon na gid. Amen. Kaya kung Kristohanon kay nga imong partner dili Kristohanon, kagulian gid yung pamilya mo din. And praise be to God kung makristohanon pud. Salamat sa Ginoo kung makristohanon pud. But then again, inisugod ninyo ang kagulian. But ambo yun, Lord, kristohanon ninyo. Ako, lipay mo personally nga dahil mga pipila ng mga kabatan na kailan ako, isa sa mga kauban, nilang i-praise, so kristohanon ninyo partner.
Si Leia, yung uyab, nagplano na sila na pamilya ba. Again, pastor yun yung nauyab niya. Again, ganahan ko makasapot ang sa mga single din pag-pray mo sa Ginoo. Ayaw mo pag pilit-pilit kani or mag-trial and error, mga puro yung na-error, dili na kuhan. Amen? Ways kung magampo ka sa Ginoo. Sa lain nga bayan sa mga minyo din take seriously sa inyong mga kaminyon. Amen? Susuha yung partner. Again, nag-need mo sa mata mo sa ako, dili ko mabuhay kung wala akong partner, wala akong asawa. Nauna lagi ko kung sa kagpapon sa Ginoo, sabihin na ako kay bawas ako yung butang. Kasi kung sa'y may tabo na ko, may yabag siguro kung sa baka, undang mo sa mga simula na yung sud sa mga anak, kumuha sa rin na ako. And I think same sa niya ko. Amen? Amen. Atong alagaan, ay niya, again, mga tagtapang sa Ginoo, nga mapabilin itong sweetness sa atong kaminyon. There's a key na ganahan ako nga atong dadon yun ani nga kagabi is i-pray ang inyong mga kaminyon. Amen? Diyan mo ang mga kaminyon sa mga ninyo. Nagkampo kami sa Lord, daghang kayong salamat sa mga butang i-address, makasabot, ipadayang ng number from 1 to 10. 1, 2, 3, go! Wait! Ay, sinugdan. Magbigay ng gulay na color green. 1, 2, 3, go! Guys. Magbigay ng gamit na palaging hinihiram ng kapitbahay. 1, 2, 3, go! Brand ng shampoo. 1, 2, 3, go!